Ang pamagat po ng lesson natin ngayon ay ang kaayusan ng Diyos. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. At ito na po mga kapatid ang pang number 22 na lesson natin dito sa unang Korinto. So verse by verse ito mga kapatid, nakaka-22 na lesson na tayo, pero nandito pa rin tayo sa chapter 11 lang. At ang coverage natin, verse 2 hanggang 16. Pero mga kapatid, bago tayo pumasok, sa medyo sensitibo ito, yung paksa rito sa verse 2 hanggang 16, tungkol yan sa kaayusan ng Diyos. Linawin muna natin mga kapatid, yung unang talata sa kapitulo nito, parang nalaktawan natin eh. Kasi hindi natin naisama to nung lesson last week. Ano ba yung verse 1? Ito ang sabi sa 11.1 ng unang Korinto, maging tulad kayo sa akin. So, alam naman natin lahat mga kapatid na ang original na pagkakasulat ng Biblia sa wikang Grego, no, wala namang mga chapter divisions. Wala yung mga kapitulo numero, di ba, tsaka versikulo numero. Nilagay lang yan ng mga tagasali ng Biblia para madaling maghanap ng talata. Okay lang yan. Pero maraming scholar ang nagsasabi itong unang Korinto 11.1 ay hindi pa panimula ng bagong paksa. Kundi kasama ito sa konklusyon na itinuro ni Pablo doon sa chapter 10, yung lesson natin noong nakaraan. Kung matatandaan ninyo, na doon ay nagturo si Pablo tungkol sa pag-iwas sa katitisuran, di ba? Yung paggawa ng lahat ng mga bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos at paghahanap ng ikabubuti na iba. Yung huling talata nga ng chapter 10, na dinaanan natin noong last week, ito mga kapatid, para maalala nyo, di ba? At makikita nyo kung ano yung kaugnayan niyan doon sa verse 1 ng chapter 11. Makikita nyo mga kapatid, kapit na kapit dyan yung verse 1 ng chapter 11. Dahil yung huling talata natin nakaraan, sabi rito, kung paanong sinisikap ko makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami, upang sila'y maligtas. So yan yung huling talata tungkol dyan sa pagbibigay niya, no? Pagsisikap ni Pablo na magbigay siya ng lugod sa lahat ng mga tao dahil gusto niyang maakay sila sa kaligtasan eh. Kaya sa chapter 11 dapat ito yung verse 34, di ba? Pero okay lang yan. Sabi rito, magitulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Kapit na kapit eh, di ba? Ibig sabihin, tularan niyo ako na kung paano sinikap ko makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, ganun din kayo. Na naging purpose ko, mailigtas sa marami. Dapat ganun din kayo, tularan ninyo ako. So yun, no? Malinaw, no? Papasok na tayo rito sa lesson po natin. Siningit ko lang yan, mga kapatid. Baka isipin ng iba, lalo na yung mga matatalas mag-isip. Matatalas makinig, sabihin bakit nilaktawan natin ng verse 1? So yan, hindi na natin nilaktawan ng verse 1. Hindi lang natin naisama doon sa nakaraan. So, pasok na tayo rito mga kapatid. Itong unang Korinto 11.2 hanggang 16, yan ang coverage natin, ay makikita natin na tungkol sa kaayusan at itinakda ng Diyos para sa atin bilang mga mananampalataya at bilang kasama sa isang local church. Lahat naman tayo dapat ikasama sa local church, di ba? Kung wala pa kayo local church, mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Maghanap-hanap kayo ng local church. Huwag lang kayo papasok sa mga kulto. Huwag lang kayo papasok sa mga church na nagsasabing sila lamang ang tama at sila lamang ang maliligtas. Yun ang unang palatandaan na mali sila. Pag sinabi nila sila lamang ang tama. No? Magsuri kayo mga kapatid. Tayo rito mga kapatid, limitado ang resources natin. Wala tayong masyadong local church, kundi dito lang, paikot-ikot lang sa paligid natin. Na sa Bulacan, hindi naman sa lahat ng Bulacan, sa Laguna, doon lang naman sa Santa Rosa, sa Muntinlupa, di ba? Sa Rafael, Bulacan, at dito sa Maynila, isa lang naman dito sa Santa Cruz. Sapagkat hindi lang naman tayo ang tunay na Kristiyano. Maghanap-hanap kayo mga kapatid. Kung talagang gusto ninyo na kung may mga nakikinig dito na nais na yung kongregasyon natin dito, yung kongregasyon ng believers in Jesus Christ, ang gusto magturo doon sa inyong lugar, pwede tayo mag-establish ng local church yan sa lugar ninyo kung wala tayong local church na malapit yan. Paano tayo mag-establish? Di mag-organize kayo dyan ng at least mga 10 tao na makikinig
pupuntahan namin ng every Sunday. Kaya lang, mga kapatid, magtulong-tulong tayo sa transportation expenses no magiging ministrong pupunta dyan. Yun lang naman ang tulong. Konting barya lang yun, mga kapatid. Hindi ho libo-libo pinag-uusapan dyan. Pamasahe lang. Di ba? Para makarating kami dyan sa lugar ninyo. So, naisingit ko lang yan. Sapagkat importante ang local church. At dito nga, mga kapatid, itong lesson natin, nakafocus to sa local church. Hindi mo na ma-apply ito sa international. Wala naman physical na gano'n eh. Spiritual, international, o universal church meron. Pero ito, lahat ng mga pinag-uutos dito sa New Testament, ang application yan sa local church. Ang kaayusan ng Diyos, yan ang title natin, no? Dito sa unang Korinto 11:2 hanggang 16, tumutukoy ito sa maayos na pagkilala sa authority na itinatag ng Diyos sa loob ng pananambahan kapag ang church, particular in local church, ay nagkakatipon. Isang kaayusang nakaugat ito. Hindi lamang sa kultura. Makikita natin na nakaugat ito sa disenyo ng Diyos mula pa ng panahon ng creation. At sa pagkakaayos-ayos ng ugnayan nito kay Kristo. Ugnayan ni Kristo ng lalaki at ng babae. So, ginamit ni Pablo ang mga simbolo ng kanilang kultura at panahon. Mapapansin natin dito, may mga magagamitin niya, yung katulad nung sa lambong at yung mga pananamit na lalaki at mga babae, pati yung pagpagupit, diba? Pag-ahit ng buhok. Para ipakita na ang mga mananampalataya ay dapat magpakita ng respeto. Ito po yung mahalaga rito eh, na makita sa mga mananampalataya kapag nagkakatipon-tipon, nandun yung respeto, paggalang at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos habang sumasamba. Bagamat yung mga panlabas na simbolong ito, mga kapatid, na galing sa kanilang kultura noon, ay maaaring nagbago na sa ating panahon. Yung iba ritong mababasa natin, hindi na applicable sa panahon po natin. Ang kinukuha natin dito, ang prinsipyong nananatili, na ang tunay na pagsamba ay hindi dapat maging magulo, wala dapat pagmamalaki dyan, hindi nagpapakita ng pagtalima sa kasamaan, kundi pagtalima sa maayos na kaayusan na inilagay ng Diyos upang ang lahat ay magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ayaw ng Diyos na may kaguluhan. Ayaw niya ng walang kaayusan. Kaya dito, mapakita natin kaayusan ng Diyos. Lahat ng Kanya nilikha ay may pagkakasunod-sunod. Parang systematic eh. Mayroon sariling sistema ng Diyos sa paglikha niya ng lahat ng mga bagay. Hanggang sa pamilya, hanggang sa church. Itong unang Korinto 11:2 hanggang 16, dito ay tinuruan ni Pablo ang iglesia sa Korinto kung paano dapat pangalagaan ang kaayusan sa pagsamba sa konteksto ng kanilang kultura noon. Alam niyo mga kapatid, madalas pagtalunan sa panahon natin itong ilang mga bagay tungkol sa mababangkit ni Pablo rito sa 11:2 hanggang 16. Dahil yung ibang mga grupo sa panahon natin ngayon ay nagtuturo ng maling katuruan na na dapat daw maglambong ang babae sa kanilang pananambahan. Dapat merong takip sa ulo raw. At merong aral pa na bawal ang mga kababayan nila na magpagupit. Kaya yung mga matatagal na lang miyembro na babae, talagang ang buhok hanggang doon sa sakong. Yung iba, sa tagal na nila ron. Bawal kasi magpagupit. Parang si Samson, bawal gupitin ang buhok. Ganun ang aral nila sa mga kababayan. At may mga regulasyon sila paano yung gupitan ng lalaki. Bawal daw yung mahaba buhok. Ang daming bawal tungkol dyan. Kasi medyo madadaanan ni Pablo yan, pero hindi naman niya pinagbabawal yan sa lahat ng panahon. Kasi may mga kanya-kanya tayong kultura. Mamaya mauunawaan ninyo sa ating mga pagpapaliwanag. Ngayong araw mga kapatid, lilinawin natin yan na ang lambong ay kaugalian sa kanilang panahon. Pati yung tungkol sa haba ng buhok. Hindi utos na dapat sundin sa lahat ng kultura at sa lahat ng panahon. Wala namang utos ang Diyos tungkol dyan. Kaya mga kapatid, isa sa layunin natin ngayon na ipaliwanag na ang lambong, buhok, kaugalian noon
ay hindi panghabang panahon na utos. Ngunit, no? Ngunit ang prinsipyo ng kaayusan at pagkakaisa at paggalang sa Diyos, yan ay nananatiling utos hanggang ngayon. Yan ang dapat maiwan sa atin mamaya. Pagkatapos natin pag-aralan ito makita natin yung kaayusan na nais ng Diyos sa loob ng pagtitipon. No? So pag-aralan po natin mga kapatid, sa unang talatang babasahin natin ay makikita natin ang punto na dito ay pinuri muna ni Pablo ang mga taga-Korinto. No, in-appreciate din ni Pablo yung mga taga-Korinto. Bagamat maraming problema rito sa Korinto, di ba? Mga nadaanan natin. Pero ganun pa man, hindi naman lahat yung problema. Sabi nga rito mga kapatid, pinupuri ko kayo sapagkat sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako. At pinananatili ninyong matibay ang mga tradisyon na gaya ng ibinigay ko sa inyo. So yung talatang ito mga kapatid ay pinapahayag lamang ni Pablo yung kanyang pagpupuri nga, no? Yung pag-appreciate niya sa mga mananampalataya sa Korinto. Mahalaga ito mga kapatid sapagkat kadalasan nga nakita natin ng mga nakaraang pag-aaral natin, yung mga sulat ni Pablo, naglalaman ng mga matitinding pagbunay, di ba? At pagbawas sa kanila. Yung papuri niya dito mga kapatid ay nagpapakita na sa pangkalahatan, in general naman, bagamat maraming problema dyan sa Korinto, meron pa rin mga mabubuting bagay na ginagawa dyan sa iglesia, dyan sa Korinto. So, binibigyan po rin ni Pablo yung mga taga-Korinto dahil sinusunod nila yung tradisyon, ang sabi dyan, di ba? Pinananatili ninyo ang matibay ang mga tradisyon. Hindi tradisyon niya na gawa lamang ng tao, kundi yan yung mga kaugalian at pagsasanay na itinuro ng mga apostol para sa kaayusan sa pagsamba at sa mga iba't ibang mga aral, no? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi basta-basta tradisyon yan. Tradisyon yan na gaya ng ibinigay ko sa inyo. So, galing sa kay Pablo na apostol. So, aral yan mga kapatid. No? So, sa susunod na talata, verse 3, makikita natin ang prinsipyo ng banal na kaayusan ng otoridad at relasyon. Ito yung prinsipyo, mga kapatid, na dala-dala hanggang sa matapos yung talakayan natin. Ano ba yung prinsipyo na sinasabi natin dito? Itong verse 3. Palagi ko ipapaalala sa inyo to, mga kapatid, itong verse 3. Ito ang established na principle na sinasabi nito. Subalit, ibig kong malaman ninyo, ibig sabihin, napaka-importante, ibig kong malaman ninyo, na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang ulo ng babae ay ang lalaki. At ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Ulo, head. Hindi ulong literal, kundi head. Head, leader. Parang ganon. So yung talatang ito mga kapatid ay nagtatatag ng pundasyon. Yan ang pundasyon at prinsipyong theological. Theological principle yan mga kapatid. Para sa lahat ng mga susunod pang tagubilin dito. Ibig sabihin lahat ng sasabihin ni Pablo nakaangkla dyan. Dito sa ating pag-aaralan ngayon. No? Lalo na yung patungkol sa kaayusan at ng pagsamba at yung angkop na pag-uugali dapat ng mga lalaki at babae sa loob ng iglesia kapag sila ay nagkakatipon. Sa makatuwid ang kaayusan ng pagiging ulo ay ganito. Pagiging head, huwag niyo isipin yung ulo na literal na ulo na may mata na may bibig tengan. Head, yung leader. No? Leadership. Parang ganyan. No? Ito yung kaayusan. Una, ang Diyos. Di ba? Ang Diyos Ama na ulo ni Kristo. Ikalawa, si Kristo na ulo ng lalaki. At ang ikatlo, ang lalaki na ulo ng babae. Yung lalaki at babae dito ay hindi limitado sa mag-asawa lamang. Sapagkat hindi naman lahat ng nasa iglesia ay may asawa. Di ba? So kasama rin dito. Sila lang ang ginamit. Yung lalaki at babae. Dalawang uri lang naman ng tao sa loob ng church. Kung di ka lalaki, babae ka. Wala nang third sex. Wala nang ibang gender. Male and female lang yan. Dito ay hindi limitado yan sa mag-asawa sapagkat sa konteksto ay kaayusan sa pagtitipon ng iglesia lokal ang pinag-uusapan dito. Yan ang kabuuang paksa ni Pablo mula 11 hanggang mamaya, hanggang sa matapos po tayo mga kapatid. Sa kabuuan mga kapatid, ang talatang ito ay nagtatatag ng isang banal na hierarchy. Alam niyo hierarchy ng autoridad at kaayusan. Hierarchy yung
parang hagdanan ng otoridad at kaayusan. Dapat mga level-level yan ng authority na nagpapakita na ang lahat ay nagmumula lahat overall sa Diyos, yung Ama, di ba? Ang kaayusan ito ay mahalaga para sa maayos na paggana ng iglesia at ng relasyon sa isa't isa. Kita nyo nun, di ba? Parang hagdanan. Ang ulo ng bawat lalaki si Kristo. So, may mga lalaki. Si Kristo ang head niyan. At ang ulo ng bawat babae ay ang lalaki. So, sa ilalim ng mga lalaki, nandun ang mga babae. Sapagkat ang mga babae, ang ulo nila ay lalaki. Di ba? At ang ulo ng mga lalaki si Kristo. At ang ulo ni Kristo ay ang Diyos, yung Ama. So, nakita nyo mga kapatid, no? Ngayon ito. Ito ang mahalagang bagay rito mga kapatid. Ha? Hindi ito nangangahulugan na ang mga kababaihan ay mas mababa sa lalaki. Sa halaga, sa value o katayuan. No, sa status. Hindi o ganon. Yung iba tinitingnan niya parang status eh. Yung babae parang nagiging second class citizen. Hindi po yan ang pinapakita dyan. Dahil yung lalaki man o babae, kay Kristo, lalaki ka man o babae, iisa lang ang tingin sa atin ng ating Panginoon. Isa lang. Sabi nga sa Galatia, singit natin itong Galatia, walang Hudyo o Grego, walang alipin o Malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So, kita nyo, no? Walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Lalaki, babae, at maging ang mga lahi, Hudyo man o Grego o Hentil. Pare-pare lang yan, pantay-pantay lang tayo mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito mga kapatid ay yung kaayusan na itinakda ng Diyos. Hindi po na ibig sabihin yung lalaki ay mas mataas kaysa sa babae. Yan ang prinsipyo mga kapatid. Prinsipyo ng banal na kaayusan. So hindi ito diskriminasyon ha. At hindi ibig sabihin mas makapangyarihan ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Pero dito sa authority, yes, sa authority, may kapangyarihan yan. Oo, yung lalaki mas may higit na authority sa babae. Pero mga kapatid, wag natin titingnan yan na mas mababang uri ng tao ang mga kababayan. Hindi po. Yan kaayusan na itinakda lamang ng Panginoon. Pantay-pantay lang yan mga kapatid. Na tayo mananampalataya kay Kristo. Parang lang yan sa pamilya eh. Yung lalaki ang head of the family. Pero hindi naman ibig sabihin yung lalaki, siya na yung maghahari-harian sa pamilya nila na hindi na niya bibigyan ng konsiderasyon yung kanyang asawang babae. Makita niyo yung lalim ng yung relasyon ni Kristo at ng iglesia na itinulad sa mag-asawa. Isipin nga ninyo, di ba, yung doktrina sa mag-asawa, yung lalaki ang ulo ng babae. Pero yung babae, obligado siya magpasakop sa lalaki, pero yung obligasyon naman ng lalaki, dapat handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa babae. O di ba mabigat din yun? Kung tutuusin ka, mas mabigat yun eh. Yung buhay ng lalaki, sila yung binigyan ng instruction ni Pablo sa Biblia, na yung lalaki, ibigin niya yung kanyang asawa, yung lalaki, no, ibigin ng kanyang asawa na katulad ng pag-ibig ni Kristo, na ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa church. Di ba mas mabigat yung kasi magpasakop ka lang? Di ba? Kaya balanse yan kung tutuusin mga kapatid. Kaya mga kapatid, no, yung tungkol sa relasyon ng babae at lalaki sa church, walang diskriminasyon no yan. Binigyan lang ng kanya-kanyang posisyon para sa kayusan. Yan yung prinsipyo ng banal na kayusan ng otoridad at relasyon. Ngayon, ito naman, sa susunod na talata mga kapatid, makikita natin sa verse 4, 5, 6, 7, yung application. Paano natin i-apply yung prinsipyong yan ng banal na kayusan? Yung banal na kayusan, tandaan nyo ito, yung parang hierarchy. Hierarchy, yung pagkakasunod-sunod ng otoridad. Ang Amang Diyos, si Kristo, lalaki, babae. Diba? Ito application yan. Makikita natin. Aplikasyon ng prinsipyo ng banal na kaayusan. Sa baging ito mga kapatid ay unawain natin ito. Mabuti itong verse 4 hanggang 7. Yung prinsipyo nga pala na tinutukoy rito,
yung prinsipyo ng banal na kaayusan, yung nandito sa verse 3, yung binasa natin, yung tumutukoy doon sa parang hagdanan, no? Na nasa ibabaw ang lahat ng Diyos, sa ilalim niya si Kristo, tapos si Kristo nasa ilalim niya yung lalaki, tapos yung lalaki nasa ilalim niya ang babae. Yung salitang ilalim, mga kapatid, na maaaring hindi angkop, pero nagamit ko yun dahil parang hierarchy, pero hindi naman ibig sabihin nasa ilalim subordinate. Di ba? Subordinate. O kaya mas mababang uri, hindi po ganon. Parang ang prinsipyo rito, mga kapatid, ang ulo ng babae ay ang lalaki, at ang ulo ng lalaki ay si Kristo, at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Yan yung banal na prinsipyo na prinsipyo ng banal na kaayusan. O ngayon, ang aplikasyon ito, mga kapatid. At sa bahaging ito, dapat uunawain natin ito, hindi lang dun sa titik, letra ng mga salita ni Pablo, kundi titingnan din natin, mga kapatid, na kung ano ba ang cultural background, historical and cultural background nung panahon na yon. Kasi iba yung sitwasyon noon, iba yung sitwasyon natin. Dito kasi sa mga talatang babasahin natin, meron dito mga hindi na applicable sa panahon natin. Pero yung prinsipyo, nandun pa rin. Yung prinsipyo ng paggalang yan sa otoridad na ibinigay ng Diyos, sa kaayusan na inilatag ng Diyos para sa church. O, tingnan natin, mga kapatid, sa verse 4. Ito po ang sabi rito, no? Ang sabi, ang bawat lalaking nananalangin o nagpapahayag ng propesiya na may takip ang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo. O, sa kanilang kultura noong unang panahon, mga kapatid, talagang yung lalaki pag nananalangin ay hindi dapat nagtatakip ng ulo sapagkat yun nagpapakita na winawalang puri ng lalaki ang ulo. Sino ba yung ulo? Ang ulo niya si Kristo. Di ba? Pag winawalang puri mo ang Panginoon sa Kristo, parang winawalang puri mo na rin ang Diyos. So, bawal yun, mga kapatid. O sa talatang ito, wala tayong problema. Maliban dun sa, nagpapahayag ng propesiya. Wala na ho sa ating panahon na nagpapahayag ng propesiya pag nagtitipon ng church. Di ba? Lahat ba ng church may nagpapahayag ng propesiya? Yung iba pa nga na ito na sa panahon natin na nagpapahayag ng propesiya, medyo questionable pa nga kung totoo yung propesiya nila o hindi. Kasi yung mga nagpapahayag ng propesiya, kung minsan talagang mali yung propesiya. Kasi mga kapatid, wala nang propeta ngayon sa church. Kung paano wala na yung mga apostol sa panahon natin ngayon, wala na yung mga propeta. So, wala tayong problema dyan dahil sa atin, hindi naman tayo, kapag nananalangin, ibig sabihin, nangunguna sa panalangin dyan, wala naman sa atin nagtatakip ng ulo talaga. So, walang suli na rin dyan. Pero sa kultura nila, mga kapatid, kasi may mga nagtatakip ng ulo pag nagtitipon. Pero yun ay nakikita nila sa mga pagano. Pag nagtitipon yung mga pagano, yung mga lalaki na leader ng mga pagano, sa kanilang pagsamba ay nakatakip ang ulo. Nakatabo ng mga ulo. So, pagan practice yan noong panahon na yun. Big deal yan noong panahon na yun. Sapagkat, siyempre, ayaw ni Pablo na yung kultura ng pagano ay ma-adapt sa church. So, yun po, no? Tuloy natin, sunod na talata. Subalit ang bawat babaeng nananalangin o nagpapahayag ng propesiya. Ito naman, babae naman. Nananalangin o nagpapahayag ng propesiya. Ibig sabihin, nangunguna yan sa panalangin at nagpapahayag ng propesiya sa church kapag nagtitipon sa kanilang pananambahan na walang talukbong ang kanyang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo. O kung sa lalaki kanina, dapat walang talukbong. Sa babae naman ay hindi angkop. Hindi angkop sa kanilang kultura. Kapag ang babae nangunguna na walang talukbong, nangunguna sa prayer, no, nagli-lead ng opening prayer o kaya nagpapahayag ng propesiya, niwawalang puri ang kanyang ulo. Sino ba ang kanyang ulo? Yung husband niya, ang kanyang ulo. Bagamat hindi naman lahat ng kababaihan ay may asawa, di ba? Pero ang tinitingnan dito, yung prinsipyo ng hierarchy ng autoridad na hindi mo dapat iwalang puri ang iyong ulo. Tingnan pa natin. Sapagkat siya ay gaya at katumbas ng babaeng
ang ulo ay naahitan. So, kita nyo mga kapatid, no? Itong talatang to, hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Kasi, may nananalangin bang babae na kapatid, nangunguna sa prayer. Oo, kadalasan, mga song leader, nangunguna sa opening prayer. At sa kalagitnaan, minsan nananalangin din. May talokbong ba ang ulo? Wala. Ibig sabihin, niwawalang puri nila yung kanilang ulo? Hindi. Kasi sa kultura yan, mga kapatid nila, na sa kanila mga kapatid, ang talukbong, lalo na yan sa parte na yan ng Middle East, sa ano yan sa Corinto yan, sa Greece, yung mga nasasakupan ng Roman Empire. Yung talukbong mga kapatid ay simbolo ng kahinhinan, paggalang, at pagkilala yan sa kaayusan na binigay ng Diyos. Ay mga kababayan natin, ibig sabihin, walang galang ng mga kababayan natin ngayon, na mga kapatid, dahil wala silang talukbong. So, hindi po. Kasi sa kanila, katumbas yun na nagpagupit ka. O kaya, yung ulo mo ay naahitan. Katumbas ng babae ang ulo ay naahitan. Ibig pinakalbo. Pinakalbo. Alam niyo, sa kultura ng kanilang panahon, yung babaeng ahit, ang ulo, tanda yan ng kahihiyan. O pagkawala ng dangal. Madalas kasi may kaugnayan sa pagpaparusa sa mga kababayan yan. At yung mga walang lambong doon, yung palakad-lakad sa kanilang lansangan, kadalasan yun yung mga prostitute. Kaya may kaugnayan sa immoralidad. Lalo na pag nagpakalbo ka. So nakita niyo mga kapatid, yung mga babaeng walang talukbong noon, habang nasa gawain ng church, para bagang pinaparis nilang kanilang sarili. Di ba? Sa mga babaeng walang kahinhinan at walang paggalang sa Diyos. Mga kapatid, hindi po yung tela ang importante rito. Ang dapat nakakuha natin dito, hindi na applicable sa panahon natin ngayon yan. Siya sabi ko, mga kapatid, dapat bigyan natin ng konsiderasyon yung historical context. Dahil ba sa talatang yan, iuutos natin sa sa lahat ng churches na dapat nakatalokbong yung mga kababaihan. Pati doon sa kalsada, dapat nakatalokbong kayo. Ganun ang kultura nila nung araw. Sa atin hindi na mga kapatid. Ang dapat po natin makita rito, yung puso ng pagsunod at pagpapakita ng paggalang sa Diyos sa harap ng kapulungan ng church. So pinapakita rito ni Pablo, ganyan ang role nila noong araw Ang sustansya niyan, yung lalim niyan mga kapatid na dapat ma-absorb natin hanggang sa panahon natin ngayon, yung puso ng pagsunod at pagpapakita ng paggalang. Kapag nagtitipon at kahit wala sa pagtitipon. Tuloy po natin. Ito pa yung sa kanila, no? Sapagkat kung ang babae ay walang talukbong, dapat siya magpagupit ng kanyang ulo. Ngunit kung kahihiya sa babae ang magpagupit o magpaahit, ay dapat siya magtalukbong. So, ganun ang kultura nila noong araw, mga kapatid. At yan ang ginagamit ni Pablo, yung argumentong yan, mula sa kanilang kultura, na para idiin ang bigat ng ginagawa ng babaeng nananalangin na walang talukbong. Medyo grabe sa kanila yan nung araw mga kapatid. Dahil pag nananalangin na walang talukbong, pero ngayon hindi na, di ba? Sa kanila talaga, di ba? Gaya ng sinabi natin kanina. Lalo na pag nananalangin, no? Na walang talukbong, nananalangin sa church. Yung babaeng nagpapagupit pa. Tapos may sipa ang buhok o kaya nagpaahit na ng ulo. Ay tinuturing na lubhang kahihiya yan. Madalas talagang nakaugnay yan sa pagpaparusa sa kanila. Kaya sila inahitan o kaya madalas may kaugnayan yan sa immoralidad at pagkawala ng dangal. Kaya dito mga kapatid, ang punto ni Pablo, parang kumbaga sa kung i-rephrase natin ang salita niya rito, parang sinasabi ni Pablo na kung kaya mong lumitaw sa publiko at manalangin sa harap ng church na walang talukbong, parang sinabi mo ring hindi ka nahihiya kung ahitan ka. Wala namang babae talaga na gusto magpaahit nung araw. Maski naman sa panahon natin ngayon. Pero grabe sa kanila yan, mga kapatid. Sa madaling salita, mga kapatid, kung ayaw ng babae ang yung kahihiyan ng pagpapaahit ng ulo, pagpapaahit, no? Hindi niya dapat baliwalain ang simbolong ipinapakita ng talukbong. May simbolo sa kanila yan sapagkat sa kanilang kultura, ang talukbong ay tanda ng kahinhinan at paggalang sa kaayusan ng lipunan at ng Diyos. Ito po mga kapatid ay hindi utos
na magtalukbong ang mga kababayan hanggang sa panahon natin ngayon. Wala naman tayo sa Korinto eh. Kaya nga, nakita niyo naman, wala naman nagtatalukbong ngayon eh. Kasi yun ang tamang unawa dyan. Tingnan natin yan sa kultura nila. Pamantayan yan ng kultura nila na sumasalamin yan sa prinsipyo ng kaayusan, kainhinan at paggalang sa Diyos. Yun ang dapat nating apply. Yung kainhinan, kaayusan at paggalang sa Diyos. So dapat meron din tayo ng ganun sa panahon natin ngayon. At meron naman mga kapatid sa mga churches natin. Kaya yan yung applied principle dyan. Yung aplikasyon sa panahon natin. Paano natin may papakita ang ating respeto at kainhinan. Pagkainhinan yung modesty, di ba? Yung kadisyentehan sa Diyos sa paraan na naunawaan ng kultura natin ngayon. So, kinukonsider natin yan. Meron tayong kultura tungkol sa paggalang, di ba? May mga kultura tayo tungkol sa pagrespeto. Okay, so verse 7. Sapagkat ang lalaki ay talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo. Palibhasa siya ay larawan at kaluwalhatian ng Diyos. So itong pararalang ito, at ng mga pangungusap na yan mga kapatid, ibig sabihin sa mismong disenyo ng Diyos, ang lalaki ay inilagay upang magpakita ng pamumuno, pananagutan at representasyon ng Diyos sa kanyang tahanan at sa loob ng iglesia. Kaya ang pagtatakip ng ulo habang nangunguna sa pananalangin ay parang pagtatakip sa kaluwalhatiang ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi ito angkop sa papel na lalaki ayon sa paglikha. Kaya buti na lang mga kapatid, sa kultura rin natin, talagang hindi naman tayo naglalambong. Pero kaya tayo hindi naglalambong dahil wala naman tayong ibang dahilan. No? Tutuloy natin. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. So yung larawan at kaluwalhatian ng Diyos, yung lalaki, di ba? Sa creation. Ngayon naman, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. So, hindi naman ibig sabihin ito na pagpapababa sa kalagayan ng babae. Kundi pagpapakita ito ng natatanging papel. Yung papel ng babae sa disenyo ng Diyos. Hindi diskriminasyon yan mga kapatid ha. Sa unang paglikha, ang babae ay ibinigay bilang partner na angkop sa lalaki. Bilang katulong, hindi yung katulong na housemaid ha. Kundi partner yan. Katuwang, ika nga. At sa kanyang kainhinan at kabutihan, yung babae ay nagiging karangalan siya ng lalaki. Kaya ang punto ni Pablo rito mga kapatid, yung ating pag-uugali sa pagsamba ay dapat sumasalamin sa disenyo ng Diyos, sa creation, sa paglikha, na ang lalaki at babae ay may magkaibang tungkulin, ngunit kapwa sila mahalaga sa harap ng Diyos. Yan ang importante punto ron. Pareho mahalaga yan sa harap ng Diyos. May kanya-kanyang designation lang tayo. Sa kanilang panahon, sa kanilang kultura, yung paraan upang ipakita ang kaayusan ito ay sa pamamagitan ng talukbong para sa babae at hindi naman pagtakip sa lalaki. Yan ang culture nila mga kapatid. Sa atin hindi na ganun yun. Yung mga babae hindi naman tatalukbong na ngayon. Sa panahon natin, ang kultura ay naiba na. Subalit yung prinsipyo ay nananatili. May pagkakaiba lalaki at babae sa disenyo ng Diyos at dapat itong makita sa ating asal, kainhinan at paggalang sa gawain ng Panginoon. So, yun po mga kapatid, no? So, nakita po natin na yung aplikasyon ng prinsipyo ng banal na kaayusan. Yan yung prinsipyo, mga kapatid, ha? Yung banal na kaayusan, yung parang hierarchy nga kung tawagin ko, na ang Diyos, tapos si Kristo, tapos ang lalaki, tapos ang babae. Sa susunod na talata naman mga kapatid sa verse 8 hanggang 10 ay makikita natin ang batayan ng prinsipyo. Mula nga sa creation ito, mga kapatid, na nabanggit na rin natin kanina. Kasi tingnan nyo, no? Ito ang lalo magpapatibay ng ating pagkaalam dyan, na mula nga sa creation ito, mula sa paglikha o creation. Sapagkat ang lalaki ay hindi mula sa babae,
kundi ang babae ay mula sa lalaki. Tinutukoy ni Pablo rito yung sa creation nga, mga kapatid. Eh di ba, una naman nilikha talaga si Adan. Tapos paano ba nilikha ang babae? Nilikha ang babae mula sa tadyang ni Adan. O yun lang naman yung nakikita natin. O tuloy po natin para makita natin kung ano po ang nais palabasin ni Apostol Pablo rito. Sabi rito, sunod na talata, ni ang lalaki ay nilalang dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Yun pala yun, mga kapatid. Sa pagpapatuloy na paliwanag ni Pablo, no, tungkol doon sa nangyari ng creation, ang punto niya rito ay malinaw. Magkaiba ang tungkulin at layunin sa pagkakalikha ng lalaki at babae. Ang pagkakaibang yun ay bahagi ng disenyo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nilikha ang lalaki para sa babae, di ba? Kundi ang babae nilikha dahil sa pangangailangan ng lalaki bilang katuwang, partner, angkop. Hindi alipin, ha? Hindi mababa, kundi katuwang na tumutugma sa lalaki, yung babae. Itinuturo ni Pablo na ang kaayusang ito sa paglikha ay dapat igalang sa pagtitipon ng iglesia. Inugnay niya yan doon sa pinag-uusapan, sa pananalangin, doon sa iglesia at sa paghahayag ng propesya. Noong panahon nila, mga kapatid, ang pinakakitang simbolo ng paggalang sa kaayusang ito ay ang pagkakaroon ng talukbong ng babae habang nasa gawain sa church. At ang lalaki naman ay hindi dapat magtakip ng ulo. Yun ang kanilang culture noon, mga kapatid. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na. Ang layunin ni Pablo rito ay hindi upang itaas ang lalaki at ibaba ang babae, kundi upang ipaalala, no? At ito dapat ang makita natin na mas malalim kaysa doon sa tela, no? Sa mga talukbong at pagpapagupit. Ito, mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay dapat sumasalamin sa kaayusan na itinaguyod ng Diyos mula pa ng panahon ng creation, mula pa ng pasimula. Ang Diyos na nagtakda niyan. Tuloy natin sa verse 10. Dahil dito, dahil doon sa pagkakaayos doon sa creation, di ba? Yung kaayusan doon. Dahil dito nararapat na ang babae magkaroon na sagisag ng otoridad sa kanyang ulo. Eh sagisag ng otoridad sa kanyang ulo, nung panahon na yun, sa kulturang yun, ay talukbong. At bukod doon, dahil sa mga anghel. Ibig sabihin, dahil doon sa creation dahil sa creation na pagkakasunod-sunod doon, yung kaayusan ng Diyos doon, dapat magkaroon ng sagisag ng babae sa kanyang ulo. Pero bukod doon, dahil din sa mga anghel. Nasingit yung mga anghel, no? Ibig sabihin, ito yung nakakatawag pansin dito. Ibig sabihin ito, mga kapatid, kasi sa Biblia, kung titingnan natin, ang mga anghel, mga nilalang na spiritual yan, na nagmamasid yan. Makikita natin sa 1 Corinto 4:9, na nakikita tayo. Nakikita nila kung paano tayo sumusunod at lumalabag yung church sa kaayusan ng Diyos. Kaya ang punto ni Pablo rito, mga kapatid, nabanggit niya dahil sa anghel. Wala naman siya ibang paliwanag, kundi sinasampantahan lang natin ito. Kasi anong dahilan? Bakit sinabi ni Pablo yan? Dahil nakamasid nga sila. Kaya dapat, kapag tayo ay sumasamba, hindi lang tao ang nakatingin sa atin. Dapat isipin natin yun. Nakikita rin tayo ng mga anghel. Di ba gano'n? Mga anghel ay saksi sa ating paggalang sa Diyos. Kaya ang talukbong nun, mga kapatid, ay hindi lamang cultural. Ang kahulugan nun, bukod sa cultural nila, ay pagpapakita ng paggalang sa Diyos sa harap ng mga makalangit na nilalang na tumatanaw sa kaayusan ng church. Sa panahon naman natin ngayon, mga kapatid, okay, natatanaw pa rin tayo ng mga anghel, pero yun lalim nito, mga kapatid, hindi lang doon sa pananamit, hindi lang doon sa pagbebelo, pagpapagupit ng buhok, kundi kapag tayo sumasamba, mahalaga makita sa ating asal at bihis yung paggalang sa Diyos at sa kaayusang kanyang itinakda. Dapat sinusunod natin na ang lalaki, ang ulo ng babae, at ang ulo ng lalaki ay si Kristo, at si Kristo ang ulo niya ay ang Diyos. So merong ganun, kaya iba-ibang tungkulin natin sa church, mga kapatid.
Pero hindi naman ibig sabihin ng lalaki ay mas higit na nakatataas sa babae. Yun lang ang designated na tungkulin natin. Yung susunod na punto ng ating aralin sa verse 11 hanggang 12 ay makikita natin na may pagkabalanse rito sa pagsasamahan. Ang ibig natin sabihin dito, mga kapatid, tingnan natin. Gayunman, sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at ang lalaki ay kailangan ng babae. O di ba balanse yan? Sa harap ng Diyos, ibig sabihin sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki. At ang lalaki, kailangan niya rin ng babae. So, merong pangangailangan sa isa't isa. Ang lalaki at babae. Ang lalaki, kailangan ng babae, katuwang niya rin. Taga-suporta, nagbibigay ng karangalan sa kanyang papel. Yung babae naman ay kailangan ng lalaki bilang gabay at representation ng Diyos yan sa pamumuno. So, ganun po mga kapatid. Ang prinsipyo dito ay malinaw. Pantay ang halaga sa mata ng Diyos. Ngunit may magkaibang tungkulin sa kaayusan ng kanyang disenyo, yung lalaki at babae. So, yun po mga kapatid. Yung sa sumunod na talata sa verse 12, sapagkat kung paano ang babae ay mula sa lalaki, alam natin yan. Ang babae nilikha mula sa tadyang ng lalaki, di ba? Ang lalaki naman ay sa pamamagitan ng babae. Ano ibig sabihin yan? O di ba, si Adan, okay, hindi sa pamamagitan ng babae. Pero ibang mga kalalakihan pa sumunod, lahat ng tao actually ay sa pamamagitan ng babae. Pinapakita lang ito. Di ba yung babae nanganganak eh. Babae na bubuntis at nanganganak eh. Pinapakita dyan yung pagpapatuloy ng lahi eh. At sa kabutihan at katuwang ng babae, yung lalaki, natutupad ang layunin ng Diyos sa kanya. Pero ito yung pinaka-importante rito. So may hierarchy na ganyan. Lalaki, babae, tapos subalit ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin sa kabila ng pagkakaiba ng tungkulin. At hindi lang pagkakaiba, kundi pagkakapareho naman ng pangangailangan, ang Diyos ang sentro at may huling autoridad sa lahat ng bagay. O, di ba ganun ang hierarchy? Babae, ulo lalaki, lalaki ulo si Kristo, at ang amang Diyos, ang ulo naman ni Kristo. Diyos ang overall. So ang aral dito mga kapatid ay para sa ating pagsamba. Igalang natin ang pagkakaiba ng tungkulin na lalaki at babae. Kilalanin natin ang kahalagaan ng bawat isa. At higit sa dati pakita natin sa ating kilos at asal na lahat ay sa Diyos at ayon sa kanyang kayusan. So dapat sinusunod natin yung kayusan. Kaya ganun sa church, mga kapatid, may kanya-kanya tayong paano natin tatawagan? Tungkulin o kaya designation. At sa susunod at huling punto ng ating aralin ay ang patotoo ng kalikasan at kasanayan. Ito yung sa kultura nila mga kapatid. Kaya patotoo ng kalikasan. Kalikasan nila to. Hindi natin kalikasan. No? At kasanayan nila ito. Ito sabi ni Pablo, hatulan ninyo sa inyong sarili, angkop ba sa isang babae na manalangin sa Diyos na walang talokbong? O sa kultura nila, hindi angkop. Rhetorical question yan. Ang ibig sabihin ay hindi. Hindi angkop. So dapat may talokbong ang babae sa kanilang culture. So ganun yan, mga kapatid, no? Ibig sabihin, mga kapatid, dapat nila sundin yan sapagkat yun ang itinuturo hindi lamang sa kanilang lipunan, kundi sa mga churches nila ganun. Kasi yun ang kulturang na nababalot sa panahon nila. Sa sumunod na talata, hindi ba't ang kalikasan mismo ang nagtuturo? Yan, ha? Kalikasan nila yan. Ang nagtuturo sa inyo na kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahihiyan sa kanya. O isipin nga ninyo, sa kultura ng Korinto, yung mahabang buhok na lalaki, tinuturing na tanda ng kahihiyan yan. Nakakahiyan mo ng long hair, mga kapatid. Eh ngayon ba nakakahiyan long hair? Hindi naman. Depende sa kultura kung nasaan ka. Di ba? Halimbawa, kung nasa Middle East ka, isipin nga ninyo, doon sa Middle East, pag ang lalaki dapat may bigote, may balbas. Sa Pilipinas, mukha ka madungis kung minsan. O, depende sa nagdadala. Wala yun, hindi big deal yun eh. Pero sa kanila mga kapatid, pag mababok, may kakaiba ka. Sa mga Romano, may iksi buhok. At namana nila yan sa kanilang kultura, maki ang mga Grego, may iksi ang buhok.
lalo na yung mga nasa sibilisasyon, nasa mga syudad. No? Kaya sinabi ni Pablo rito, ang kalikasan mismo nagtuturo sa inyo. Sama ko ng kalikasan. Hindi niya sinabi aral ng Diyos yan. Hindi yan utos hanggang sa panahon natin ngayon. Dapat ang lalaki, maiksi ang buhok. Hindi po. Katunayan nga niya, mga kapatid, makikita natin sa Biblia, may mga lingkod ng Diyos. Doon sa ibang lugar, lalo sa Israel. Si Samuel na propeta, si Samson, at si Juan Bautista. Mga partikular na banggit na hindi nagpapagupit yan. Mga long hair yan, mga kapatid. Mula noong pagkasilang. Isipin ngayon, gano'n kaya kahaba buhok niyan. So, dito mga kapatid, meron, nagamit sila ng Diyos sa kanilang paglilingkod sa Kanya. So, hindi yung haba at iksi ng buhok na lalaki ang sukatan ng kabanalan o karangalan. Sa panahon natin ngayon, maski nung actually, maski naman nung panahon nila Pablo, kailangan ito sa Corinto, gano'n ang culture, mga kapatid. So, bukod dito, mga kapatid, idinuktong ni Pablo sa mga sumunod na talata. Pero dito, dapat natin makita, yung puso ang mahalaga, di ba? Yung pagiging masunurin sa Diyos. O, sa sumunod na talata, sabi, subalit kung ang babae may mahabang buhok, ito ay kanyang karangalan. Ganyan talaga yung unang panahon. Pag mahaba ang buhok ng babae, honor yan, glory niya yan, kaluwalhatian, karangalan, sapagkat ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya na pantakip. O, ganun ang kultura nila. O sa Pilipinas ba, ganun pa rin? Ganun pa rin ba yung mas gusto ba ng maraming kababayan mahaba buhok? Nakita natin dito, iba-iba sukat ng buhok ng mga kababayan. So iba na yan, mga kapatid. Ibig sabihin ba na ang kababayan sa panahon natin ngayon, marami ang maiksi lang ang buhok? Mahaba ng konti ang buhok nun sa akin. Yung iba Ibig sabihin nun, wala silang karangalan. Hindi po ganun yan. Kaya dito, tinitingnan natin yan. Yan yung patotoo ng kalikasan at kasanayan nila at hindi natin. Pero mahalagang tandaan dito, mga kapatid, na hindi yung literal na utos na dapat palagi mahaba ang buhok ng babae at ang lalaki naman ay maiksing buhok. Ang dapat natin makakita rito, mga kapatid, sa konteksto ng pinag-aaralan natin, ang mensahe tungkol sa respeto, dangal, at tamang pagpapakita ng pagkakaiba ng kasarian. Siyempre naman, hindi naman bawal ang long hair ngayon sa lalaki. Pero kung maglo-long hair ka na para kang babae na, abay, kakaiba na yan. Ilalagay natin sa lugar. Yung babae naman, kung magpapagupit ng krokat, isipin mo, alimbawa, babae ka, krokat ang gupit mo. Yung gupit ng militar na isang platito lang natira sa buhok, isang platito lang natira sa buhok, mukha ka ng lalaki nun. Ilalagay natin sa lugar yan, mga kapatid. No? Kaya nasabi natin sa modernong konteksto, ang mensahe ay tungkol sa respeto, dangal, at tamang pagpapakita ng pagkakaiba ng kasarian. Hindi yung eksaktong haba ng buhok. So yun po dapat nating makita. Alam nyo, hindi naman big deal yan. Ang big deal dito, mga kapatid, ay yung paggalang natin. At sa ating pagtitipon, nandun tayo sa kaayusan na ayon sa itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kaya sa ulit talata natin, sabi ni Pablo, subalit kung ang sino man ay nais maging palatutol, ibig sabihin, yung palatutol, yung nais makipagdebate tungkol dyan, wala kaming gayong ugali ni ang mga iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, kung magdidebate lang tayo tungkol dyan, wala naman kaming ganon. Pati yung mga ibang mga churches, ayaw namin makipagtalo tungkol dyan. Parang sinasabi lang ni Pablo na, sundin nyo na lang kung ano yung kultura dyan na hindi naman masama. Kung wala namang nilalabag sa salita ng Diyos, ang kultura ng kung saan tayo napapabilang, sundin natin. Pero kung masama naman ang kultura, huwag natin susundin. Pero importante rito, sa ating pagsamba, pag nagtitipon ng church, ay dapat sinusunod natin yung kaayusan ng Diyos. Yung lalaki na mumuno. Hindi dahil sa mas mataas siya. Kundi kasi yung lalaki ang siyang ulo ng babae. Ganun talaga yun, mga kapatid. Wala pong diskriminasyon dyan. Pantay-pantay lang po tayo sa harap ng Diyos. May iba't iba lang tayong kanya-kanyang mga tungkulin. Kaya ngayon, mga kapatid, nakita natin yung malalim na katotohanan mula sa unang Korinto 11:2 hanggang 16 tungkol sa kaayusan ng Diyos.
Ang Diyos natin ay isang Diyos ng kaayusan. Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Yung mga tagubili ni Apostol Pablo tungkol sa kaayusan, sa pagpupulong dito, lalo na sa papel ng lalaki at babae, ay hindi po panuntunang basta-basta na lamang ipinatutupad o kaya walang basihan. Nakabata yan doon sa kaayusan ng Diyos na umiral pa, di ba, mula sa paglalang, mula pa ng creation. Ganun ang pagkakasunod-sunod. So nais ng Diyos na makita ang kaayusan ito na nakikita sa ating buhay at sa ating pagsamba kapag nagtitipon ng church. Sapagkat ito yung nagbibigay dangal sa Kanya kapag tinatanggap at isinasabuhay natin yung Kanyang kaayusan. Pinararangalan natin si Kristo bilang ating ulo. Siya yung head natin sa church. Ipinapakita natin sa mundo ang pagkakaisa at disenyo ng church ng ating Panginoon. Naipapakita natin ang ating pagpapasakop sa otoridad ng Panginoon Diyos. Hindi ito tungkol sa pagiging mataas o mas mababa. Ito ay tungkol sa pagtupad sa disenyo ng Diyos ng may pagkakaisa at pagmamahalan kung paano ang iba't ibang parte ng parang sa orchestra. Orchestra yung iba't ibang instrumento, di ba? Paano sila tumutugtog? Meron silang koordinasyon sa isa't isa, may harmony, may kanya-kanyang papel. Yung mga musician, hindi naman lahat pianista, hindi naman lahat drummer. So maraming mga instrumento, may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Ganun din tayo sa loob ng church. Kaya ang hamon dito mga kapatid, pag-aralan natin ang ating buhay sa loob ng ating involvement sa church. Meron ba tayong lugar kung saan ang sarili natin ay parang tayo na ang big boss sa halip na si Kristo? Si Kristo ang ulo ng church, hindi ang sino man leader sa atin. Meron bang kaguluhan sa halip na kapayapaan sa loob ng church? Dapat may koordinasyon tayo sa isa't isa, may harmony. Tanda natin ang pagpapasakop sa kaayusan ng Diyos. Kalayaan yan, hindi pagkaalipin. Hindi ibig sabihin alipin tayo na para batang mga alipin na nila latigo. Iba yung pagkaalipin natin bilang mga Kristiyano. So yun po mga kapatid, yung ating pagiging alipin, humahantong yan sa pagpapala, kapayapaan, at epektibong paglilingkod. Magpasakop tayo ng buong puso kay Kristo, ang ulo ng ating buhay. Sa paggawa nito ang ating church, mga kapatid, ay magiging isang buhay na patotoo ng kaayusan at kaluwalhatian ng ating Diyos. Hanggang dyan mga kapatid, naway nakinabang tayo at naunawaan natin ang takbo ng ating aralin ngayon. Pagpalain tayo nawa ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.